hindi malilimutang karanasan matapos masalanta ng matinding pagbaha. Live! Isang hindi inaasahang kalamidad na humagupit sa bansa. Kalamidad na kumitil ng maraming buhay. Kalamidad na sumira ng mga ari-arian, tahanan at mga pangarap. At kalamidad na walang piniling biktima. Anumang antas o katayuan sa lipunan, mayaman o mahirap, simpleng tao man o maging mga celebrities, lahat hindi nakaiwas sa bagsik ng habagat. Isa sa mga naging biktima, ang Be Careful with My Heart star na si Sylvia Sanchez. Mawala na yung material na bagay, mawala na lahat, basta ako, buo ang anak ko, buo ang pamilya ko. Her true story of trials and survival. Sa The Buzz Exclusive. Taong 2009, 7 buwang buntis ang aktres na si Sylvia sa kanyang bunsong anak. Nang halos makulong ito kasama ang kanyang buong pamilya sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Pasig City. Ang dahilan, mabilis na lumubog sa rumaragasang tubig baha ang buong first floor ng kanilang tahanan dahil sa bagyong Ondoy. Kinailangan pang i-rescue noon ang buong pamilya ni Sylvia gamit ang isang fiberglass boat bago tuluyang lumubog maging ang second floor ng kanilang bahay. Matapos ang 3 taon, muntik nang maulit ang karanasang ito ng pamilya ni Sylvia. Muling pinasok ng tubig baha ang kanilang bahay dahil naman sa pananalasa ng habagat. Personal na binisita ng The Buzz ang bahay ni na Sylvia matapos ang pag-ulan, kung saan tumambad ang mga nasirang gamit dahil sa abot baywang na baha sa loob ng kanilang bahay. Sa paglipas ng mga araw, kasama ng iba pang mga nasalanta ng pag-ulan at pagbaha, handa na ang pamilya ni Sylvia na humarap sa isang panibagong simula na puno ng pag-asa at puno pa rin ng pasasalamat. Ngayong hapon, ang kwento sa likod ng pagsubok at pagbangon ni Sylvia Sanchez at kanyang pamilya. Live! The Buzz Exclusive! Kami nagbabalik po dito sa The Buzz. Ibiyang Sylvia, welcome to The Buzz. Maraming salamat. Hi, Rhea Boy. Arjo, thank you for being here. Rhea. Rhea, thank you. Thank you. Are you guys now afraid every time you hear that, you know, the weather is bad or horrible or pag umuulan ng malakas? Anong inyong, ikaw, Ako, Kuya Sylvia? Boy, takot na takot ako kasi syempre yung mga anak ko. Minsan, like, etong nagdaan, ang naiwan sa bahay, si Jella, 10 years old, tsaka yung binuntis ko ng Ondoy na 7 months na ngayon, 2 years old na siya. Because Sila you yung were- naiwan, you were nasa at Be work. Careful ako, Oo. na taping sa Laguna. Tapos si Arjo nasa labas, si Art nasa meeting, si Rhea na galing sa school. So, nung bumaha talaga, nataranta ako. At sabi ko talaga dun sa taping, please, uwi na tayo. Kasi yung mga anak ko, naiwan. Yun ang unang pumapasok sa Mga isipan. anak ko, Kuya Boy. That's true. Ikaw, Arjo. I think, of course, nakakatakot din, especially what we experience. Kasi my mom was pregnant back then. Coming from Ondoy, hindi Yeah, ba? coming from Okay. Ondoy. Pero, I should say we were a bit prepared as yung sa habagat na nangyari ngayon. Much prepared kami in a way na tuwing umuulan in our area, umaalis na kami agad. I didn't get, you know, at the first siguro 1 month na trauma ako or something. Pero, mas na-trauma yung younger sister ko eh. That's right. Jella. Okay. Kasi- Paano nag-manifest yung trauma? Na parang pag naririnig mo ang ulan o di kaya tumataas ang baha, what? Paano nagma-manifest yung takot mo, Arjo? Kasi after Ondoy, I think it was still raining a bit, diba? Pero siguro, natakot lang ako when the water was actually leveling up nung umaangat na yung tubig. Katakot, no? Yeah, of course, kasi parang you don't want to experience it again. That's right. Rhea, in spite of the fact na kayo'y biktima rin ng baha, you were very busy, I mean, helping other victims. Yes. Why would Yeah, they do why? that? Because they need it more than we do. And I think being victims ourselves, I know that there are people that cannot spend for themselves. So they need our help more than anything. And since we're blessed naman in other ways, yeah, our house was taken away, but then they lost it more than we did. So I think that it's my way na rin of giving back. You're very involved in school, right? Yes. At isa yan sa mga dahilan kung bakit ganito ang iyong pananaw na mas marami pang mga tao ang hindi kaya ipagtanggol ang kanilang sarili laban ang galit ng kalikasan. Opo. Wow, okay. Ibiyang, yung ngayon, doon, you don't have plans of, for example, leaving the place or doing something about it? Kuya Boy, nagpapagawa na po kami ng lilipatan namin. Okay. By itong October.
makakaalis na po kami. Pero actually, Kuya Boy, hindi namin in-expect na mauulit to. Sabi nga namin mag-asawa, sabi ni Art, maybe after 10 years. Hi, or Art. 20 Art is years. watching. Yes, hi. You have my love. Tapos after 10 years, ganun, hindi namin in-expect na ganito. Na ang bilis. That's true. Pero RJ, you said something that's very important. Mga kaibigan, isa sa mga bagay na importanteng leksyon na ating natutunan, yung mga pag tumataas na ang baha, hindi na yung, hanggang dyan lang naman yan eh. Hindi naman tutuloy yan. Kasi yun ang naging problema ng maraming rescue operations Yes, dahil yes. maraming mga tao ang ayaw umalis. Hindi ba? Yes, Now yes. what you're saying is, pag tumasa ng konti, go. Yeah, just to make sure na wala mangyayari sa inyo. Kasi you already experienced something bad. Malamang ayaw mo maulit yung nabaha yung bahay mo. Diba? Might as well, sige, mawala na yung bahay, pero at least kayo ng family mo, safe. Life will always be more important. Yes. Ang sa akin naman din, Kuya Boy, alam ko, sinasabi nga nila, kasi kami wala kaming malilipatan. Kami wala kaming pera na, alam mo, wala na kaming babalikan. Ganon palagi yung reason ng ibang kapwa-tao Marami. natin. Oo. Yes, naiintindihan ko yung Kuya Boy, pero kung mananatiling matigas ang ulo natin, okay, sige, wala kayong babalikan. What if tumaas ng tumaas ng tumaas ang tubig at nalunod kayo lahat, buhay ang kapalit nun. That's Wala kayong babalikan, pero yes, buhay ang mawawala sa inyo. So anong mas masakit, yung wala kang babalikan o yung isa sa pamilya mo ang nawala? 'Di ba? Oo. Ang sa akin kasi, Kuya Boy, mawala na lahat. Lahat. Natuto ako nung undoy, nung nakita kong tumataas na magsi-second floor na talaga namin, nagdasal talaga ako, Lord, kunin mo lahat. Lahat, bahay lahat. Basta malabas ko lang dito yung anak ko, kumpleto kami, Tama. tsaka asawa ko. Ria, same karanasan sa pamimigay ng mga relief goods. What were the voices? What were the stories you were hearing? Well, aside from relief goods kasi, we were also getting the database of all the students that were affected by the flood and Okay. all the community partner communities of our school that were affected by the flood as well. Para And- lang ma-monitor kung yeah, to nasaan monitor silang lahat. and like Oo. we wanted to make sure na kunwari ikaw malapit ka dun sa kanila, pwede mong tulungan kahit na isang tao ka lang, kaya mo kasi to make that That's difference. human diba? networking para mas Yeah. epektibo yung pagtulong, hindi Yeah. ba? Okay. So seeing all the cries, yung parang I'm alone, all alone, no food, no electricity, please come save me. Mga ganun. Parang Yeah, but it's humbling. No? It's humbling to realize that, of course, government agencies ay ginawa ang kanilang mga dapat gawin. Pero ang daming mga pribadong tao, no? Private people and families who could act, na karamihan pa, mga biktima din, pero would reach out to other victims. You saw them. yes, a lot. There were a lot of relief efforts going on. You'd see it on Facebook. Facebook was very, very Yeah, powerful in social inviting networking. people. That's true. And Kuya Boy, nung Wednesday night naman na grabe na yung baha, grabe na yung ulan. Tumayo si Ria doon sa kinaupan niya, tapos sabi niya, Ma'am, kailangan kong umalis. Sabi ko, saan ka pupunta? Mangungulekta ako ng donation. Kasi yung ibang nagdo-donate, hindi pwedeng makaalis na nga. Dahil Right, baha. oo. So siya mismo nagda-drive, tapos sabi ko, hindi kita papayagang umalis mag-isa. So siya nagda-drive, kinukuha namin yung donation. Ganon siya grabe Wow. siya tumulong. Totoo yun. Totoo yan. At ako, this is the first time I'm saying this, mga kaibigan, but it's really heartwarming to realize that we are a people who know how to take good care of each other. Ang dasal ko lamang po ay sana'y hindi tayo nag-aantay ng catastrophe, ng sakuna, para ma-realize natin that we actually love each other. You know what I'm saying? I agree. Instead of being responsive, we should be proactive That's about right. measures like this. Sylvia, maraming salamat. Maraming salamat, Kuya salamat. Boy. Thank you, Tito Boy. Arjo, salamat. Thank you. Ria, salamat. Thank you very much for having And God bless. Thank you. You and your family at lahat ng mga pamilya po na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-recover. Lahat ng mga pamilya na patuloy pa rin po nakikipaglaban at lahat ng mga pamilya na patuloy pa rin tinuturuan ng leksyon ika nga ng kalikasan. Mga kaibigan, maraming salamat. Huwag po kayong aalis. Dahil magbabalik pa po ang The The Buzz!